Ipinagpapatuloy ngayon ng Department of Justice ang preliminary investigation sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Para sa update magbabalita mula sa Maynila, si Camille Samonte. Camille, sino-sino ang humarap sa preliminary investigation ngayong araw? Cheryl, nagdesisyon na nga ang prosecution na i-submit na nga ito for resolution dahil ito na yung huling araw ng preliminary investigation sa reklamong inihain ng mga kaanak, mga nawawalang sabungero. Tanging mga abogado lang na mga respondent ang humarap dito sa Department of Justice at nandirito rin yung mga complainant, ito ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Cheryl, dahil ito ay submitted for resolution na, ibig sabihin, hihintayin na lamang ng mga respondent at complainant yung magiging desisyon ng prosecution kung ito ba ay aakyat na sa korte para tuluyan na o formal na ngang makapagsampa ng kaso dito nga sa mga itinuturong sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Cheryl? Ilang porsyento na bang resolve ng DOJ yung kaso ng missing sabungeros? Cheryl, pagdating dyan, hindi pa natin totally masasabi na resolve ito, no? Kasi nga, dumaan kasi siya, pending for preliminary investigation pa siya. So, once nga na mailabas na ng prosecution itong kanilang desisyon dito sa reklamo na inihain ng mga kaanak, saka lamang ito aakyat doon sa korte para nga formally makapag-file na sila talaga ng case. Pero kung babalikan natin previously, no, may dalawang kaso lamang yung umakyat sa korte noon, yung sa kaso nga nung sa Manila Arena, yung mga nawalang sabungero at yung kaso sa San Pablo, Laguna. But nagkaroon lang din kasi sila ng difficulty dyan dahil may mga testigo na umatras at complainant. So ngayon, itong panibagong reklamo, na-interview natin yung mga kaanak, desidido sila at naninindigan sila na talagang ilalaban daw nila ito hanggang dulo at hindi raw sila papayag at nagkasundo sila na wala nang magpapaareglo. So yun, umasa sila, Cheryl, na papabor sa kanila yung resolusyon at sa panig naman ng mga respondent, ayon kay Attorney Gabby Villarreal, yung legal counsel ni Atong ang gusto nila ay maibalik pa rin nga sa CIDG for reinvestigation itong reklamo dahil naniniwala sila na hindi talaga sapat itong mga ebidensya na ipinresenta. Cheryl? Kahapon ibinasura ng Piskalya sa Mandaluyong ang 5 reklamo ng negosyanteng si Atong Ang laban kay Jolie Patidongan. May impormasyon ka na ba kung ano ang susunod nilang hakbang? Cheryl, ang Mandaluyong Court ang nag-handle nitong reklamo, no? Pero sa parte sa kampo ni Atong Ang, nasabi na rin kahapon ng counsel ni Atong Ang na balak nilang iapela itong kanilang reklamo. At sa panig naman ni Julie Dondon Patidongan ay kumpiyansa siya na dahil nga na-dismiss itong unang reklamo sa kanya, pati itong reklamo na sinampa ng pamilya ng mga kaanak na mga nawawalang sabungero ay tuluyan nang masasampahan ng kaso si Atong Ang. Cheryl? Maraming salamat, Camille Samonte.